Taong 2022 nang madiskubre ni Maribel Valencia, 40 anyos, na siya ay may cancer sa ovaryo. Resulta nito ang patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. Pero bukod kasi dyan, si Maribel ay may iba pang iniindang karamdaman. Tulad na lang ng diabetes at 2 dekada na rin siyang may psoriatic arthritis. Kasi lahat po ng mga gamot ko po, lagi pong salungatan po. Pag hindi po ako uminom ng para sa aking buto na psoriatic arthritis po, hindi po ako makakabangon. Pag naman po ako uminom noon, tataas naman po ang aking sugar, ang diabetes ko po, di ako po nagtuturok. And then po, pagkatapos naman po noon, na nagiging reaction po naman po sa akin, tumitigas po yung aking buko sa tiyan. Bukod sa bukol sa tiyan, nagkaroon na rin si Maribel ng mga bukol sa kanyang singit, kaya pahirapan kung ito'y bumangon. Sa buto ko po ang tama niya, masasakit po yung buto ko, lahat po ng mga joints ko. Rayuma po, parang rayuma po sa buto, ganun po. Buong katawan po. Para lang po matigil yung ganung sakit po, uminom po ako ng steroid. Nitong December 4, na-admit sa ospital si Maribel. Tinapat na siya ng kanyang OBGYN na sobrang laki na ng bukol sa kanyang tiyan. At kinakailangan niya ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Ma'am, ay para po ring lampas pa po na, sa 9 months po ang laki ang tiyan ko po. Hindi daw po talaga nila ako maoperahan kasi sobrang hina ko daw po. Magpalakas daw muna po ako pero kailangan daw po maoperahan talaga po ako dahil sobrang laki na daw po. Dahil sa hirap ng buhay, hindi mabili ni Maribel ang lahat ng gamot na nireseta sa kanya. Kung bibilihin daw kasi lahat, aabot ng 10,000 piso ang gastos kada buwan. Ang kanyang mister na si Q, ang bukod tanging naghahanap buhay sa pamilya. Umaasa si Maribel, nagagaling pa siya, alang-alang sa 3 anak na mga pawang nag-aaral pa. Kaya kumakatok po siya sa inyong mga puso. Ay, sana po kayo makahingi ng tulong sa akin pong karamdaman po na marami pong komplikasyon na napakalaki po ng gastos po para sa aking pong pangangailangan po sa aking paggagamot po. Ako po si Mobile Journalista Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Tila naudlot ang masayasanang pagdiriwang ng Pasko ng mga nalubog sa baha dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Danas yan ng maraming probinsya, kabilang ang Quezon Province, Bicol Region, Mimaropa at Samar Provinces. Maski nga ang mga kilalang parke sa Metro Manila, kakaunti ang turista dulot ng ulan. Ang bayan ng Baco sa Oriental Mindoro, isinailalim sa state of calamity. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ng Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mahigit 7,500 na kabahayan ang apektado ng nakalipas na pag-uulan at dulot ng nagdaang bagyong Romina. Sa bayan po ng Baco ngayon, mga ilang barangay pa rin po ang nananatili pong may tubig baha sa kanila dahil po sa pag-apaw nga po ng kailugan nila. Simula po December 21, meron na po tayong reported na pagbaha doon. Paliwanag naman ng Pag-asa, ang mga pag-uulang naranasan sa Silangang Luzon at Visayas ay dahil sa weather system na shearline na nabubuo kapag may interaksyon ang magkaibang temperatura na hangin. Yan ang malamig na hanging amihan at ang mainit na hangin sa karagatang Pasipiko. Pero ang good news, humina ang shearline ngayong araw kasabay ng amihan. Yun nga lang, pansamantala at hindi raw ito magtatagal. By tomorrow, asahan nga natin na possible na bumalik ulit yung epekto ng shearline. So asahan natin maulan, mostly sa silangang bahagi ng Luzon and ng Visayas. Huwag magiging kampante kahit maganda yung panahon sa ibang parts ngayon. Posibleng ang mga inulan nitong nakalipas na araw ang tatamaan ulit ng epekto ng shearline, kabilang ang mga lalawigan ng Bicol Region, Quezon, Calabar Zone at Central at Northern Luzon. Pero hindi lang yan ang dapat paghandaan. Sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa Climatology Division, posibleng panibagong sama ng panahon ang mabubuo sa silangan ng Mindanao dahil sa ITCZ, na kilalang breeding ground ng low pressure area at mga bagyo. Okay, wala naman tayo na-monitor LPA or bagyo, pero not ruled out kung magkakaroon ng low on first week ng January o last week ng December. Sa pagsalubong natin sa nalalapit na bagong taon, salubungin din natin ang mas handa ang posibleng sama ng panahon para tayo ay ligtas mula sa sakuna ngayong holiday season. Mobile journalist Francis Osho po, hatid ang mukha ng balita.
Solar-powered at gawa lang sa mga simpleng wiring at mga plastic container. Yan ang SolarRev power bank generator na nilikha ng isang Pinoy para sa Armed Forces of the Philippines. Karaniwang problema raw kasi ng mga sundalo ang kawalan ng kuryente sa kanilang mga deployment. Usually pag cyber defense, may mga off-grid na activities yan eh. Ang problema with the off-grid activities, ang aasahan mo lang, generator na maingay or other source ng kuryente. May iba't ibang version pa nga ito. Specialized na rin daw kasi ayon sa mga kailangan ng respective AFP departments ang mga nilikha ni Giancarlo. Mayroong version para sa Philippine Air Force at pati na rin sa Philippine Navy na umabot na nga raw ang paggamit nito hanggang West Philippine Sea. At ang best version nila, isang shockproof at bulletproof power bank generator. Especially this one, ito yung bulletproof and shockproof na version. So, ito yung ginagamit naman for mga ranger operation, actually special forces din, marines, kasi shockproof, waterproof, bulletproof yung harap niya, may plate yan sa loob. Tsaka yun nga, ito yung usual na drop test namin sa mga event. Kung gusto mo makita, yung iba tinatapon pa yan ng mas mataas, pero ito kasi mababa lang. So yan, naka-on. Sa iba, kung international yan or commercial, sira na yan. Ito, buo pa rin. Kung pakunatan ang pag-uusapan, ang isang SolarRev power bank generator ay umaabot lang naman ng 1 to 2 weeks. At kung nanaisin mo namang patagalin pa ang buhay nito, abay simple lang. Kailangan mo lang ng solar panel at matic na magre-recharge na agad yan. Kayang-kayang gamitin hindi lang para sa military forces, pero pwede rin pati sa mga mahilig mag-hiking at long trips ng barkada. Pero bukod sa paggawa ng ganitong mga power bank, isa pa raw sa mga advokasya ni Giancarlo ay ang maturuan din ang mga kapwa Pinoy na gumawa ng sarili nilang SolarRev. Ang offer niya, libreng mga pa-seminars. So from military training, dinala namin sa Tactical Survival Arms Community. Ito yung private naman na open to all Filipinos. Sponsor naman ng Arms Corps to. So free yung mga lectures dyan, ginagawa yan sa mga malls. Marami pang developments ang plano ni Giancarlo. At ang pinakamahalaga, maipalaganap niya ang kanyang kaalaman at kasanayan sa bawat Pilipino. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.